Naglabas na naman ng article itong si Skip Bayless dito kay Lebron at nakapaloob sa article na yan yung pagsiselos nga raw nitong si Lebron dito kay Luka Doncic. Hindi na bago itong si Skip Bayless dito pagdating sa pag-criticize kay Lolo Bron. Kilala yan bilang Lebron Critics. Madalas na kapag may positibong performance si Lebron, may paraan yan para dikdikan ng negative spin. Lalo na kapag may ibang star nga raw na nagsashine tulad nga dito kay Luka ngayon. Ayon sa article na nilabas ng Basketball Network, sinabi ni Bayless na para nga daw may internal jealous itong si Lebron kapag naririnig niya yung MVP chance para kay Luka na nanggagaling mismo sa mga LA fans. Lalo na mas nakatutok nga raw ngayon ang media at ang front office dito kay Luka bilang franchise player. Ewan ko lang sa Reddit kasi pag nagbasa ka, marami ring mga LA fans talaga ang nakakakita nga raw ngayon na parang nawawalan na araw talaga ng ganang maglaro itong si Lolo Bron. May mga lumalabas rin kasi talagang mga video clips na nagpapakita na parang hindi na nga raw masaya ngayon itong si Lebron kahit maganda ang nagiging takbo ng Lakers. Nakikita na parang wala nga raw gana o hindi na nagpapakita ng enjoyment at hassle itong si LBJ ngayon. Kaya mas maraming criticize na lumalabas dyan. Nung bumalik si Lebron ngayong season, medyo dinala niya muna yung laro niya. Sa debut niya, nag-assist lang siya ng 12 assists at nakakuha ng 11 points, may 7 field goal attempts sa game na yan. Sa sumunod na laro nito, tumaas ang points niya mula sa 17 points at sa laban kontra LA Clippers, meron niyang 9 of 15 at nakapuntos ng 25 points. Pinakita niyang kaya pa rin nga raw nito na mag-take control kapag kinakailangan siya ng team niya. Samantalang si Luka kasi, nagpapakita talaga ngayon ng high level performance at MVP numbers. Marami siyang 40 plus points sa game na to at marami sa mga yan ang nagpapatrigger sa MVP chance mula sa mga LA fans. Maraming tagahanga at ibang commentators ang nagsasabing kung kilala nga raw talaga nila itong si LBJ, hindi nga raw yan magiging insecure pagdating sa MVP chance para sa mga teammate niya. Dahil dati na rin silang nagsupport sa iba, katulad nga dito kay Anthony Davis nun. May mga pangyayari rin kasi na pinapakita na may respeto at suporta talaga itong si Lebron para kay Luka ngayon. Halimbawa na lang mga pare koy, may isang laro kung saan si Luka biglang sumabog o nag-exploit ng maraming points and assists mula sa bench. Si Lebron kitang-kita na nag-cheer pa, parang tuwang-tuwa rin sa nagawa nitong si Luka. Kaya nakadepende na nga lang raw talaga ngayon mga pare koy sa mga tao, yung lumalabas na commentaries at mga criticize dito kay LBJ na pagsiselos dito kay Luka. Parang hindi naman mga pare koy. Sa kabilang dulo, maraming analyst at fans sa Lakers ang nagsasabing nag-level up ng sobra si Austin Reeves sa season na to. At may mabigat na basehan nga raw para ihambing to sa batang Kobe Bryant nun sa Lakers. Si Reeves ngayon may average na 27.9 points, 7 assists, 5.7 rebounds per game. Nagdagdagan pa yan ng malaking usage rate. Ibig sabihin, mas madalas siyang may hawak ng bola at may responsible sa opensa kapag nasa court siya. Hindi lang scoring, tumaas din yung playmaking. May mga laro siya na hindi lang mataas ang points niya, may assist plus rebounds pa. Halimbawa, may double-double o all-around statline siya na nagawa sa season na to. Mas efficient ang shooting niya kahit mataas ang usage. May magandang field goal percentage at free throw shooting. May specific na accomplishment ngayon itong si Reeves na rare nga raw sa history ng Lakers. Parang yung Kobe type moments. Noong October, nag-career high siya ng 51 points kasama yung 11 rebounds at 9 assists. Sa laban kontra Kings, yung final stat line niya umabot ng 50 plus points, double digit rounds. Mula sa rebounds, near double digit din para sa assists. Dati rin siya ang unang Lakers mula kay Kobe, Lebron at AD. Sa nakalipas na 20 years, siya ay nakagawa ng 45 plus points sa isang laro. May pagkakataon rin na nagkaroon niya ng 20 plus points plus 10 assists sa halftime lang. Isang feat na hindi ginawa ng play-by-play era at ang unang nakagawa lang niyan si Kobe mismo. Sa isang laro naman niya kontra dito sa Warriors, gumawa yan ng 9 3-pointers at dahil dyan mismo, pumangatlo siya sa listahan ng Lakers para sa most 3-pointers sa isang season.
Nalagpasan niya pa dyan mismo si Kobe mga pare ko eh. Hindi nga lang daw basta scorer si Reeves ngayon sa lineup ng Lakers. May evolution siya, may kakayahan siyang gumawa ng plays, mag-create ng shots, mag-assist at gumawa ng rebound. Hindi one-dimensional player na lang. Ganon din si Kobe nung nagsisimula pa lang, versatile guard na kayang mag-score, mag-pass at mag-take over sa crunch time. Sa clutch at big moments performer itong si Reeves. Kapag malaki ang pangangailangan ng Lakers, lalo nga raw kapag wala si LeBron o Luka, lumalabas si Reeves na parang go-to guy. Yung pagiging dependable under pressure, isang katangian nga raw na mayroon si Kobe nun.